At sa nakaraan nating kwento, biglang nakaramdam ng nakakamanhid na sensasyon si Disang, at sa ilang iglap lang ang paningin niya ay lumalabo, halos hindi niya makita ng malinaw ang mga galaw ni Jiang Kai. Agad na bitawan ni Disang ang pagkakahawak sa espada matapos patamaan ito ni Jiang Kai ng 3 punyal. Dahil dito, nakaramdam na siya ng takot, doon niya napagtanto na naisahan siya ni Jiang Kai. Hindi na pinalampasan ni Jiang Kai ang pagkakataon. Agad niyang binato ang lahat ng mga natitirang punyal sa direksyon ni Disang. Tinamaan ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, dahilan ng paglabas ng isang nakakasakit na pag-ungol. Ang mga punyal na nakabaon sa kanyang katawan ay nagpapakita ng senyales ng pagsabog, at sa ilang iglap isang kakaibang bilog na liwanag at dumadagundong na enerhiya ang bumalot sa buong paligid ng kalaban. Kahit sa lakas ng pagsabog na natiling nakatayong matatag pa din si Disang, at sa tindi ng pinsala na kayuko ito ngunit hindi na makagalaw, paglingon niya para tingnan si Jiang Kai. Agad bumulaga sa mata ng kalaban ang maliwanag na nakakamatay na punyal, tinutok ni Jiang Kai kay Disang ang armas nito, at sinabi na natalo na siya sa kanilang laban. Samantala, hindi makapaniwala ang mga manunood, naiwan na bukas ang kanilang mga bibig sa bilis ng pangyayari. Ang karamihan sa kanila ay napapasabi kung totoo ba ang nakikita nila na magawa ni Jiang Kai na mag-comeback, halos hindi nila ito mapaniwalaan. Napapangiti at napapasigaw ang koponan ni Jiang Kai sa galak, alam nila na hindi basta-basta na lamang matatalo ang kanilang kapitan ng ganoon kadali. Samantala, habang nanatiling nakatutok ang armas ni Jiang Kai, nais malaman ni Disang kung kailan pa niya nalaman ang kahinaan niya. Sa seryosong titig, nagpapasalamat si Jiang Kai sa kanya sa pagbibigay ng isang clue na nagpaalala sa kanya. Hindi maunawaan ni Disang kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong niya ito tungkol dun. Ipinaliwanag niya kay Disang nung 15 minuto ang nakalipas, habang sinusuportahan ang sarili na makatayo, kutob niya na may hindi tama at pakiramdam niya na hindi niya napapansin ang isang bagay na mahalaga. At nang sabihin sa kanya ni Disang na kahit gaano pa kabilis ang kanyang katunggali, kapag kaharap siya ay tiyak ang kanilang pagkatalo. Idinagdag pa niya na mas lalo siyang lumalakas laban sa mas malalakas na kalaban. Dahil sa sinabi ni Disang may isang bagay ang napagtanto ni Jiang Kai, bumalik muli ang kumpiyansa sa sarili, iniisip niya na mukhang naiintindihan na niya ngayon ang importanteng bagay na nakaligtaan niya. Pinaliwanag niya din na bago ang match sa Main God Guild, pinanood din niya ang laban ni Disang dati, napansin ni Jiang Kai na pinamamahalaan niyang patayin ang kanyang kalaban gamit ang kanyang kasanayan na Ghost Shadow Traceless Slash sa pinakakritikal na sandali. Napahawak sa baba niya, iniisip ni Jiang Kai kung gaano talaga kabilis ang bilis ni Disang, sa oras din na yun nakapokus at buong-buo siyang nakatutok sa pinakamataas na bilis ng katunggali. At hindi pinapansin ni Jiang Kai ang paminsan-minsang pagbabago sa bilis ng pag-atake ni Disang. Dito niya napagtanto ang isang bagay na kanyang nakalimutan, na si Disang ang klase ng tao para manalo sa laban, ay gagamitin niya ang impormasyon ng Secret Realm para makipagnegosasyon sa kanya. Alam niyang determinadong manalo ang kanyang kalaban. Habang pinapanood ang dati nitong laban, naisip ni Jiang Kai na isa siyang taong sabik na manalo, at napansin niya na sinusubok na muna ni Disang ang katunggali sa unang hampas para masubok ang lakas ng kalaban. Kapag nakakita na ito ng oportunidad na manalo, tiyak na aalisin niya ang balakid sa pinakamabilis niyang bilis. Subalit, sa nakaraang laban ni Disang ang kamanghamanghang bilis ng pag-atake na ipinakita niya ay sapat na upang patayin ang kalaban sa isang hit, ngunit isa pa sa napansin ni Jiang Kai na para siyang isang may karanasang hunter. Pagkatapos niyang mahuli ang kanyang biktima, mahinahon siyang nakikipaglaro ng tago-taguan. At ngayon sa kanilang laban, mabilis na nahawakan ni Jiang Kai ang isa pang mahalagang punto at nagkaroon siya ng matapang na hula. Nang obserbahan niya ang swordmanship nito, na parang anino at ilusyon na kayang hulaan ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Sa halip na hintayin ang kanyang kamatayan, mas minabuti ni Jiang Kai na i-verify ito mismo, at sa tingin niya ay hindi lamang ito ilusyon. Para mapatunayan ang kanyang hula, ginamit niya ang layo ng distansya ng labanan at bilis ng kanyang sariling pag-atake, upang magsagawa ng kontroladong mga eksperimento kay Disang. At ang mga resulta ay pareho sa bawat oras,
ang Ghost Shadow Traceless Slash ni Disang hindi makatama ng diretso kay Jiang Kai, sa parehong oras hindi rin maiwasan ng ating bida na tamaan ng mga aftershocks ng kasanayan ng kalaban. Aminado si Jiang Kai na sabik na siyang manalo at walang interes si Disang na patagalin pa ang kanilang laban. Sa makatuwid, ang paghatol ni Jiang Kai na mayroong mental na kasanayan si Disang na nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang mga galaw ng kanyang kalaban, at iyon ang tunay na killing move niya. Nang marinig ito, nagulat at hindi makaimik si Disang. Ipinaliwanag pa ni Jiang Kai na ang hula niyang ito, na ang mental skill ni Disang ay kayang makuha ang bawat mga galaw ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng kanyang mga mata sa sobrang bilis. Inihalintulad niya ito sa isang isda na may kakayahan para mahulaan ng maaga ang galaw ng mga kalaban at maglunsad ng pag-atake kaagad. Matapos matuklasan ni Jiang Kai ang sekreto ni Disang, basta't hanggat gumagamit siya ng isang kasanayan upang maparalisa ang pag-iisip at magambala ang paghatol niya kahit ang isang sandali ay sapat na upang maging kahinaan ni Disang. Nanginginig sa inis, tinanong ni Disang kung hindi ba siya natatakot na mali ang mga hula niya. At walang katiyakan na tinanong din niya na kung masyado lang ba siyang nagtitiwala sa mga ganoong bagay. Ngunit, ang mga tanong niyang iyon ay ibinalik ni Jiang Kai kay Disang, dahil ginamit niya ang pangalan na Ghost Shadow Traceless Slash para pagtakpan ang kakanyahan ng kanyang mental skill upang malito niya ang kalaban. Sa tingin ni Jiang Kai para mapataas ang kasunod na kill rate ni Disang, hinuli niya din na nagdagdag siya ng mga attribute points sa iba pang attributes maliban sa mind, at dahil dito hindi ganoon kataas ang kanyang mental power, at ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para masira ang sitwasyon. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Disang na sumusugal siya at halos lahat ng hula niya ay tama. Ayon kay Jiang Kai, na ang pagsugal niyang ito ay nauwi pa sa kanyang pagkapanalo, dahil doon natalo ang ipinagmamalaki niyang ultimate skill. Lumingon si Disang kay Jiang Kai at halata sa mukha niya ang pagtanggap ng pagkatalo, ngumiti ito at aminado na hindi niya inaasahan na tinuruan siya ng mas bata pa sa kanya ng isang aral. Pagkatapos nun ipinahayag niya ang pagkapanalo ni Jiang Kai sa laban nila. Iniunat niya ang isang kamay at sinabi na gawin na niya ang nararapat niyang gawin, sa ilang iglap, at sa isang mabilis na pag-atake, tinapos na ni Jiang Kai ang buhay ni Disang sa arena para sa pagtatapos ng kanilang laban. Matapos patayin ang kalaban tiningnan niya ang katawan ni Disang na walang buhay sa lupa. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos na ang laban, at sabay binalik ang kanyang mga punyal. Agad nagsalita ang host, kahit siya ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ipinahayag niya na si Jiang Kai na halos walang kalamangan ay natagpuan ang kahinaan ng kalaban at hinatid ang nakakamatay na pag-atake. Habang pinapanood ng karamihan sa mga manunood si Jiang Kai sa malaking screen, hindi mapigilan ng mga ito ang tuwa at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng kampyonato. Sa kasabikan ng koponan, dali-dali nilang pinuntahan ang kanilang kapitan sa arena at pinuri ito. Kahit nerbiyoso si Su Wanwan sa laban ni Jiang Kai, ay nakangiti nitong sinabi na halos hindi siya nakahinga sa laban niya. Nang makita sila, ngumiti si Jiang Kai, at humingi ng paumanhin dahil pinag-alala niya ang lahat. Nagniningning na nakatingin ang mga mata sa kanilang kapitan, sinabi ng dalawa na siya ay kamangha-mangha, at dahil dito, siya na ngayon ay sikat sa buong arena. Dahil sa kanilang pagkapanalo hanggang sa finals ng Guild Challenge Tournament, napagpasyahan ni Yuan Zhu na hindi sila uuwi ngayong gabi hanggat hindi sila nalalasing, at kapag napagaling na ni Su Wanwan si Kai, ipagdiriwang nila ang pagkapanalo ni Kai. Kaagad inakbayan ni Ruan Yu at Yuan Zhu si Jiang Kai papalabas ng arena, habang nakataas ng matagumpay ang kamao sinabi ni Yuan Zhu na sagot na niya ang mga gastusin ng kanilang pagdiriwang. Samantala, tinawag sila at pinigilan na umalis ng host dahil hindi pa niya inaanunsyo ang resulta ng laban, at dito itinaas niya ang kamay at idineklara na ang champion ng laban ay si Jiang Kai ng Fire God Squad. Patuloy pa din ang sigawan ng mga manunood sa kanilang iniidolo na si Jiang Kai. Sa kabilang banda, hindi talaga inaasahan ni Instructor Su Lanlan na gagawa ng panibagong milagro si Jiang Kai. Kinabukasan sa Main God Guild, hawak-hawak ang maliit na kahon sa palad. Tinawag ni Yuan Zhu ang lahat matapos maipadala na sa kanila ng militar ang kanilang mga gantimpala. Nang magtipo na ang lahat sabay nilang pinagmamasdan ang maliit na kahon,
Dismayado na ipinahayag naman ni Ruan Yu na napakakuripot ng militar dahil maliit lang na kahon ang ibinigay sa kanila bilang gantimpala. Sa halip na magreklamo, sinimulan ni Jiang Kai ang pagbubukas ng kahon, na agad lumitaw ang liwanag mula sa loob nito. Biglang lumabas mula sa loob ng maliit na kahon ang 4 na nakakasilaw na baraha. At sa ilang iglap, ang mga nagliliwanag na baraha ay nagtungo sa direksyon ni Jiang Kai, Ruan Yu, at Huyan at ang kanilang mga gantimpala ay ibinibigay ng militar sa anyo ng mga card. Unang kinuha ni Jiang Kai ang kanyang gantimpala, lumitaw ang sistema upang batiin siya sa pagkuha ng na-upgrade na bersyon ng 9 Revolutions Chasing Fate, na nasa antas na ngayon ng S1 level. Agad din na lumitaw ang impormasyon ng armas, na dinadagdagan ng ilang mataas na puntos ang stats attributes ng Strength, Penetration, at Agility attributes. Bukod pa doon, meron din itong espesyal na epekto sa pagtaas ng puntos ng kritikal na pinsala na hanggang sa maximum na 135%, at armor reduction na maaaring magdulot ng maliit na pinsala sa isang maliit na parte. Dito, nasorpresa si Jiang Kai at napagtanto na meron pa palang advanced form ang kanyang armas na punyal. Hindi niya rin inaasahan na matatanggap niya ang second level form ng kanyang sandata. Iniisip niya na ang pagtaas ng 15% ng critical rate ay garantisadong maaaktibo kaagad ang passive talent niya na super critical hit, lalo na ang kombinasyon ng armor reduction effect ay mas malaki ang posibilidad na manalo siya laban sa matataas na depensa ng mga halimaw. Para sa kanya, ito ay mas maaasahan kaysa sa dati na anyo ng kanyang sandata. Ngunit, nagulat siya na may isa pang baraha ang dumating at nagtataka kung ano yun. Nang mahawakan niya ito, agad napansin at nakilala ni Ruan Yu ang baraha, pinaliwanag niya kay Jiang Kai na ang item ay tinatawag na Mother-Child Stones, na may ganap na puwersa ng pang-akit sa pagitan ng katumbas na pares. Para mas maging malinaw ito, pinaliwanag ni Ruan Yu na kapag naka-embed ang mga batong yun sa kanyang gloves at sa armas, wala nang kahit anong armas ang makakasagabal sa kanya. Nang marinig ito mas lalong natuwa pa si Jiang Kai sa gantimpala. Sumunod si Huyan na kumikinang ang mga mata, natanggap niya ang class change material para sa level 41 hanggang 60 at ang class na kanyang natanggap sa pagpapalit ay Demon Spiritualist na talagang labis niyang nagustuhan. Ipinakita naman ni Ruan Yu ang gantimpala na natanggap nito, at masaya niyang sinabi na ang card ay Drunken Immortal Gourd, na nagpapataas ng epekto ng lahat ng uri ng alkohol ng 30% at binabawasan ang hangover ng 50%. Sa lubos na pagkamangha sa natanggap na gantimpala mula sa militar, napansin ni Jiang Kai na ang mga gantimpala ay talagang iniakma para sa kanila. Gayunpaman, lumingon siya at nagtatakang tinawag si Yuan Zhu at Su Wanwan tungkol sa kanilang mga gantimpala. Habang nakangiti at masaya sa natanggap nilang gantimpala, sinabi ni Yuan Zhu na hindi niya na kailangan pang mag-alala dahil nasa military pa sila, ang kanilang mga gantimpala ay naipadala na kay Kapitan Li Biao. Lumapit si Yuan Zhu at inakbayan si Jiang Kai, sinasabing tama siya na ang binigay na gantimpala ay batay sa kanilang individual na estilo ng pakikipaglaban, para sa kanya ang militar ay napaka mapagbigay. Pinaalam ni Su Wanwan na ang nagpadala ng kanilang gantimpala ay si Commander Lu Jun, at yun ay espesyal na hiniling ni Commander Wei para sa kanila. Nang malaman, hindi makapaniwala ang dalawa na mula pa mismo kay Commander Wei Ying ang gantimpala, mas lalo pang lumalim ang respeto nila sa kanilang Kapitan Kai. Nakapikit at nakangiting sinabi niya sa kanyang isipan na marami nang naitulong sa kanya si Commander Wei Ying at Lu Jun, at dahil dito, kailangan niyang magpasalamat ng maayos sa susunod na makita niya sila. Tinawag ni Su Wanwan si Jiang Kai para itanong sa kanya kung kailan ibibigay ng Asher Dragon Guild ang impormasyon ng Secret Realm. Tumugon si Jiang Kai at sinabi na hindi niya na kailangan pang mag-alala tungkol doon, dahil ipapadala at ihahatid ito mismo sa kanya sa loob ng 3 araw. Lumapit si Huyan at agad na pinisil ang pisngi ni Su Wanwan, sinabi niya na nanalo na sa kompetisyon si Jiang Kai, at kailangan niya nang itigil ang pag-aalala sa walang kabuluhang bagay dahil nagmumukha lang siyang nababagabag at hindi niya ito nagugustuhan. Nakatayo at nakangiting pinagmamasdan ni Jiang Kai ang kanyang koponan. Alam niyang babalik na ulit si Su Wanwan at Yuan Zhu sa militar. Kinalaunan, napagpasyahan ni Jiang Kai na umuwi muna sa planetang Earth sa Jiangzhou City,
at sunduin ng personal ang kapatid na si Jiang Yingzi sa paaralan nito. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad narating na niya ang paaralan ng kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya ang kakaibang ekspresyon ni Yingzi noong sila ay kumain ng magkakasama, hindi mapalagay si Jiang Kai at sa tingin niya ay parang may malalim na iniisip ang kanyang kapatid na nababagabag at hindi niya ito masabi sa kanila. Kaya naman, susepresahin niya ito at tatanungin ang tungkol dun. Pumasok sa loob ng paaralan si Jiang Kai at hinanap ang silid-aralan ni Jiang Yingzi. Nang mahanap ang silid, kumatok siya sa pinto at tinanong sa mga estudyante na nasa loob kung nandito ang kapatid niya na si Jiang Yingzi. Lumapit ang babaeng estudyante sa kanya at ipinaalam na may tumawag kay Jiang Yingzi. Naalala ng babae na nakita niya na dati si Jiang Kai at tinanong kung siya ba ang pangalawang kapatid nito. Tumango si Kai bilang tugon. Tinanong niya sa babae at nilinaw kung pinatawag ba ang kapatid niya ng kanilang guro sa opisina. Ngunit nagbago agad ang ekspresyon ng babae, at nag-aalala na sinabi niya na kamakailan lang isang grupo ng mga upperclassmen ang nagta-target kay Jiang Yingzi. Nang marinig ito, agad na hinawakan ni Jiang Kai ang estudyante sa balikat na ikinagulat nito, at balisadong tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin na tina-target ang kapatid niya. Pinaliwanag ng batang estudyante na ang leader sa grupo na iyon ay nagngangalang Zhao Lei, isang delinkwente na kakalipat lang sa school nila kamakailan, at nabalitaan niyang nagtatrabaho ang papa nito sa ilalim ni Huang Wei. Idinagdag pa niya sabihin na ang bully na si Zhao Lei ay umaasa sa kanyang background kaya naman ginagawa niya ang lahat ng gusto niya sa paaralan, kumakalap ng maraming tagasunod, at dahil dito kahit ang mga guro ay nahihirapan na siyang kontrolin. Ipinagbigay alam din ng batang estudyante kay Jiang Kai, na tinawag ng dalawang babae si Jiang Yingzi na kadalasang kasama ni Zhao Lei, at sa kaparehong oras isang matabang estudyante sa labas ng silid-aralan ang kumakaripas ng takbo sa takot. Bigla na lang itong bumagsak sa sahig matapos malakas na masipa ng isang paa. Dumating si Zhao Lei sa harapan nito kasama ang dalawang alepores, at inis na sinabi sa matabang estudyante na agad na pumunta sa kanya ng 3 minuto pagkatapos ng bell ng paaralan. Lumabas si Jiang Kai at ang babaeng estudyante, tinuro nito at sinabi kay Jiang Kai na yun mismo ang bully na si Zhao Lei. Lumapit si Zhao Lei sa matabang estudyante at hinugot ang damit nito, sa takot sinabi ng biktima kay Zhao Lei na pakinggan ang kanyang paliwanag. Hindi niya ito pinakinggan, at basta na lamang kinuyam ang kamao at handa ng mambugbog. Ngunit, natigil ang lahat at nagulat nang dumating sa eksena si Jiang Kai, nagtataka kung paano nito napigilan ang malakas na suntok ni Zhao Lei. Samantala, tinanong naman ni Jiang Kai kay Zhao Lei kung kilala ba nito si Huang Wei. Sa galit, tumayo siya kaagad mula sa kanyang biktima at mayabang na binantaan si Jiang Kai dahil sa ginawa nito. Sa pagbabantang yun ay hindi natakot si Jiang Kai sa halip, pinakilala niya ang sarili sa harap nito na siya si Jiang Kai at galit na tinanong kung saan na ang kapatid niya na si Jiang Yingzi. Natuwa si Zhao Lei nang malaman na siya ang hangal na nag-offend sa pamilya Huang, at matapang na sinabi na hindi niya sasagutin ang mga tanong ng ating bida. Pero, sinabi niya na kung luluhod si Jiang Kai at magmamakaawa at tumahol na parang aso, baka maawa pa siya at isaalang-alang ang kanyang mga tanong. Subalit, hindi ito pinansin ni Jiang Kai at sinabi na baka hindi niya kakayanin ang mga mangyayari sa kanya. Dahil dito, napagpasyahan ng dalawang alepores na sugurin si Jiang Kai at patayin para sa kanilang leader na si Zhao Lei, at ipapakita nila sa ating bida ang ibig sabihin ng pagsisisi. Samantala, ginamit ng biktima ang pagkakataon para makatakas mula kay Zhao Lei, at sa kaparehong oras napansin ng mga mag-aaral na may away na nangyayari malapit sa kanila. At balik sa eksena, sabay na inilunsad ng dalawang hangal ang kanilang mga kamao sa direksyon ni Jiang Kai, subalit, napagtanto ni Jiang Kai na ang kanilang padating na mga suntok ay lubhang napakabagal. Sa ilang iglap, iniwasan ito ni Jiang Kai nang hindi man lang pinagpapawisan, at sa kanyang pambihirang bilis lumikha ito ng ilusyon, at labis itong ikinagulat ng dalawang hangal. Sa ilang iglap, gumanti ng atake si Jiang Kai at pinatumba ang dalawang alepores ni Zhao Lei. Matapos mapabagsak sa sahig ang dalawang namimilipit sa sakit, agad naman nagtungo si Jiang Kai sa direksyon ni Zhao Lei. Samantala, ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanila ay nasaksihan ng mga pangyayaring ito. Sa tindi ng galit,
Ipapakita ni Zhao Lei kay Jiang Kai na siya ang nagtatakda ng mga patakaran sa paaralang ito at sabay inihanda ang sarili na umatake. Sa kabilang banda sa tennis court sa gilid ng paaralan, makikita si Jiang Yingzi na puno ng paso at sugat sa katawan habang patuloy na sinasaktan gamit ang bola ng tennis, at sa kanyang harapan, nakatayo ang dalawang babae na senior na estudyante sa paaralan, hawak ang tennis racket na sisiyahan sila sa ginawang pambubuli at pananakit kay Jiang Yingzi. Samantala, sa paulit-ulit na tama ng bola sa kanyang katawan na paluhod na lamang si Jiang Yingzi at nanginginig ang katawan sa sakit.